spoken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. At tayo po ngayong gabi ay tayo'y magtatanong ng malinaw at tiyak na tanong mga kapatid. Hindi emosyonal at hindi nakabase sa relihiyon o anumang denominasyon. At ipapakita natin ngayong gabi na may ebidensya ba sa wika at konteksto na si Pablo ay patuloy na nag-iingat ng Sabat kahit naging Kristiyano na siya. No? So our topic tonight by linguistic and contextual study of scriptures is Apostle Paul as Sabbath keeper. So bago tayo magsimula, let us pray. Father, thank you so much for this wonderful day. Lalo na kanina, Panginoon, sa mga mensahe na ibinigay ng mga ministers, pastors, priests, sa mga miyembro ng iba-ibang iglesia. Sana, Panginoon, it points to the glory of your name and to our Savior, Jesus Christ. And also, Father, bless us tonight and bless continually the platform of Russia TV and all the debaters, that Christ may be seen in us, and that the truth, Father, be preached. And I pray, Lord, that you will guide us tonight. Use thy servant mightily and through the power of the Holy Spirit. This is our prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alright, so ngayong gabi, atin pong susuriin ang mga ito, mga kapatid. Una, si Pablo bago ang kanyang conversion. Pangalawa, gawain ni Pablo pagkatapos ng kanyang conversion. At ang pangatlo, ang gramatikang Grego sa Gawa 17 versikulo 2 o talata na ito, mga kapatid, ating titingnan. At pang-apat, kung ang ebidensya sa wika ay nagpapatunay na patuloy ni Pablong sinusunod ang Sabbath, no? So dito natin makita, mga kapatid, no, ang before ni Apostle Paul. Ang pangalan niya po ay Saulo or Saul, no?
bago siya nagiging Apostle Paul. So, inamin ni Pablo before, nung hindi pa siya na-convert into Christianity, sabi niya sa Philippians chapter 3, verses 5 to 6, tinuli sa ikawalong araw ayon sa kautusan, isang parisiyo ayon sa katwiran sa ilalim ng kautusan, walang kapintasan. Ayan mga kapatid, no? Blameless. At sa Gawa 23, sa ang sabi, ako ay isang parisiyo, sabi ni Pablo. Anak ng mga parisiyo, ay talagang GI po mga kapatid, no? Genuine. No? Genuine talaga itong si Apostle Paul na isang parisiyo. So walang debate mga kapatid at mga kaibigan, bago pa siya nagiging Christian, ay makikita natin na si Pablo ay isa talagang parisiyo. No? At connected yan mga kapatid, ang parisiyo sa Sabat, no? Sa kasaysayan at sa mga teksto mga kapatid, ang mga parisiyo ay mahigpit na tagasunod ng Sabat. Kasama ang pagsunod sa Sabat ay ang pagpunta sa sinagog, alright? Pagtigil sa trabaho, at insaktong pagsunod sa batas. Yan po ang kasaysayan mga kapatid ng Pariseo at ang Sabat. Walang debate sa kahulugan nito mga kapatid, kahit hindi direktang sinabi ni Pablo na sabi niya ako ay nag-iingat sa Sabat, kahit hindi niya sabihin yon, mga kapatid, malinaw ang lohikal na konklusyon na ang Pariseo ay tagapag-ingat ng Sabat talaga. Walang kapintasan sa kautusan, ang sabi niya, kasama ang pagsunod sa Sabat. Yun po ang buhay ni Apostle Paul, mga kapatid, no? Noong siya ay isang Pariseo pa before conversion, mga kapatid. Walang debate yan mga kapatid, kasi suportang batayan sa kautusan sa Torah ay nagsabi sa Exodus chapter 28 to 11, utos tungkol sa Sabat yan mga kapatid. At sa Exodus 31:16 to 17, walang hanggang tipan para sa Israel, no? Para sa Israel, mga kapatid. So walang debate, napakaklaro na bago ang kanyang conversion, si Pablo ay tiyak na tagapag-ingat ng Sabat. Mahigpit, seryoso, at ayon sa batas. Yun mga kapatid at mga kaibigan. Now, after conversion sa Acts chapter 9, yan po, pagkatapos ng conversion, anong araw ang binigyang diin ni Pablo? Yan ang ating pag-uusapan ngayon, no? Pinagpatuloy ba ni Pablo ang dating gawain niya bilang Kristiyano o may nagbago? From Pharisee to Christianity. Ay, napakalohikal mga kapatid na may nagbago talaga dyan mga kapatid, ano? Okay. Yun mga kapatid. We move on to that critical question. Did Paul continue this pattern as Christian or did something shift? Yung kanyang ginagawa noong siya ay Pariseo ay naiba ba yun? Kung sasabihin natin na sumunod talaga siya sa 10 utos, no? Lahat, hindi lang Sabat, sunod niya lahat. Bakit doon sa mga sulat ni Pablo ay not by works na siya, no? So kung naiba yon, bakit hindi niya maiba ang Sabat? Okay? Kung ang sasabihin natin na ay hindi na by works yung kanyang kaligtasan, pero by Sabbath, ay bakit nagkaganon, no? So Sabbath, tapos okay kayo sa Sabbath, pero sa works hindi okay pag salvation ang pinag-usapan, no? Hindi tayo pupunta ng impyerno kapag hindi tayo sumunod sa batas o sa utos, sa utos, pananampalataya lamang, pero sa Sabat, kapag pagdating doon sa langit at hindi ka nag-observe ng Sabat, maimpyerno ka. So bilang isang Pariseo, no, si Pablo, nag-shift ba yun o hindi? Kung mag-shift siya sa work at hindi sa Sabat, o kaya hindi sa Sabat o sa work, mga ganon mga kapatid. So dapat tingnan natin yan ngayong gabi mga kapatid at mga kaibigan. Now,
After conversion to Christianity, mga kapatid, ito yung ebidensya, mga kapatid, no, ng pagtitipon sa unang araw. First day gatherings, mga kapatid. Mababasa po natin sa Acts chapter 20, sa unang araw ng linggo, nang kami ay nagtitipon upang magpira-piraso ng tinapay. Mga kapatid, according sa isang SDA, nagmerienda. Nagmerienda daw, mga kapatid at mga kaibigan. On the first day of the week, when we were gathered together to break bread. All right? This is a clear Christian gathering marker. No, mga kapatid, may preaching, may breaking of bread, at may mga explanation dyan, mga kapatid. At walang Greek scholar na mag-disagree. Iliban na lang yung mga peke na mga Greek scholars, mga kapatid. Alright? Now, pangalawang bersikulo nasa 1 Corinthians 16:2. On the first day of the week, each of you is to put something aside. Ito, mga kapatid, ang key observation natin dito, mga kapatid at mga kaibigan. Pinapakita dito na regular ang pagtitipon. Regular, no? Kasi nga on the first day of the week, each of you is to put something aside. So parang you have to prepare every first Sunday of the week ng bagay na ito. Put something aside. Okay? So hindi ito minsanan, kundi nakasanayan, mga kapatid at mga kaibigan. Nothing random. It is habitual. Right? Now, punta po tayo dito, mga kapatid, sa on the first day of the week. Ito, mga kapatid, kasi may mga palusot dito, mga kapatid, at ngayong gabi magbibigay ako ng data, data, evidence, kasi kung nasa kaso tayo, mga kapatid, kunwari may katunggali ako na ang first day of the week dyan ay Sabat pa rin yan, anong ebidensya mo? Anong ang datang ibibigay mo sa akin? Saan ang galing yan? O hindi ba yan bias, mga kapatid at mga kaibigan? Nag-aaral ka ng Greek saan? Sa inyong sariling eskwelahan. Hindi ako nag-aaral sa Baptista na school. Ang Koinonia Theological Seminary ay hindi Baptist yan. So doon ako nag-aaral. May mga classmate akong pare, madre, at iba-ibang andun, mga kapatid at mga kaibigan. So hindi siya magiging bias dahil nga CHED accredited, tapos maging bias ka, mga kapatid at mga kaibigan. So, kung sa kaso yan, titingnan ang evidence mo. Hindi ba yan bias? Saan yan galing? No. Kung mag-stand ka, tapos mag-stand ako, sinong totoo sa atin? So, kailangan natin ng evidence, data. I-prove mo. Anong data na ibigay mo? Na on the first day of the week, ano pa rin yan, pastors? Kasi ang sinabi dyan, Sabaton ang sabi, mga kapatid at mga kaibigan, no? Ang Greek word ng on the first day of the week is maiaton sabaton. Tingnan mo, pastor. Yung sabat pa rin yan, hindi yan Monday o Sunday, I mean. Kasi sabaton, first of the week, actually, pag i-translate mo yan, mga kapatid, maiaton sabaton, first of the week, no? First of the week. Bakit naging week yan, pastor? Sabaton yan. Sabat ilagay dyan. Yan ang sabi ng mga ng mga Sabbath keeper. Kasi nga, sasabi nila, ang first day of the week, hindi yan sa Greek, Sabaton yan. So, Sabat pa rin yan. Alam nyo, mga kapatid, mga kaibigan, isang evidence yan, isang pagpapakita yan, na ang nagsasabi ng ganyan, hindi nag-aaral ng formal na Greek. Saan lang yan napupulot yun, mga kapatid at mga kaibigan. Anyway, wala namang formal studies ang mga founder ng SDA, no? Na like Ellen G. White, no, mga kapatid at mga kaibigan. Walang formal studies sa Greek yan, mga kapatid. So, kung titingnan natin dito, mga kapatid, at wala namang nag-excel sa mga SDA na mga Greek scholars na ipantay mo kay Daniel Wallace, no, na yung libro niya talaga talagang yun ang ginagamit sa iba't ibang school, iba't ibang churches, mga kapatid, So makikita natin dito na kapag
ikaw ay walang alam sa Greek at sabihin sa iyo, tingnan mo ang Greek, Mayaton, Sabaton. O, Sabat pa rin yun, hindi Monday. No, mga kapatid at mga kaibigan. Now, let's look at that. Now, this is a weekly cycle centered on Sabbath, mga kapatid. Sa Leviticus 23 verse 3, 6 days shall work be done. 6 days shall work be done. But the 7th day is a Sabbath. In other words, ang weekly cycle, mga kapatid, nakasenter sa Sabbath. No, ibig sabihin na first day, ganito kasi mga kapatid, no, sa Hebrew, no? Sa mga scholars sa Hebrew, ang ano nila, first of the Sabbath, second of the Sabbath, third of the Sabbath, yun mga kapatid, i-research ng mga kapatid. Kasi ang week, synonymous yun mga kapatid, kasi nakasentro yung ang week sa Sabbath eh. Kaya ito mga kapatid, tingnan nyo sa Luke 8:12. Anong sabi doon? I fast twice a week. Bakit hindi Sabbath ang nilagay dyan? Sa Greek word, ang Greek word niyan, nestio o tisto sabato. Same. Sabato pa rin yan. Pero week ang translation. Bakit week? So, Mayaton, Sabaton, first of the week. Kasi nga, center ang Sabbath sa cycle ng days. First of the Sabbath, second of the Sabbath, third of the Sabbath. Pagdating sa 7, Sabbath na talaga ang sasabihin nila. Kahit magtanong kayo sa bagong ano ngayon, sa Jew, no, mga kapatid at mga kaibigan. So, ang translation dito sa Luke 18:12, I fast twice a week. Sabi nung mapangtaas na ano doon, tao, by works. Yung grabe ka by works, mga kapatid, no? I fast twice a week, blah, 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 ang sabi niya. So sabi niya dito, mga kapatid, I fast twice a week. Bakit week? Bakit sa Greek is this to Sabato? Mga kapatid, Sabat pa rin, di ba? Why? Because that is a weekly cycle of the word Sabbath. Is centered on Sabbath, I mean, mga kapatid at mga kaibigan. Now, ang neya dyan is one. No? Idiomatic usage yan, mga kapatid. First, bakit? Kung ano mo talaga yan, one of the Sabbath. No? One of the Sabbath. Sabbats. Kasi plural din dyan. Kung titingnan mo ang Sabaton dyan, plural in appearance, mga kapatid. Tingnan nyo sa Greek lexicon, plural, genitive. Kasi nga, ang one is interchange yan siya sa first. Like day 1 or first day. Di ba? Day 1, kaya first day, day 2 or second day, day 3 or third day. Ganon, mga kapatid. Okay? So, ang Sabaton ay sa talaga, mga kapatid, ay kung titingnan mo yan sa Koine Greek ay singular yan. But kung titingnan natin dyan sa idiomatic usage, kung titingnan din natin sa kung meron kayong Hebrew and Greek lexicon dyan, plural genitive siya. Why? Because idiomatic ang usage niya. Ang Maya, idiomatic usage, at saka yung Sabaton, idiomatic usage. Usually sa Greek study, magka-partner ang pag-idiom yung Maya, idiom yung Sabaton. So in other words, mga kapatid, first of the week. First of the week. So walang iba yan, mga kapatid at mga kaibigan. Now, evidence of the first day gatherings, mga kapatid. Why first day? Because of resurrection of Christ, which is the light of the world, no? Matthew chapter 28 verse 1. Ako ay nasa ngayon, nasa chapter 3, slowly I read one chapter in a day. Nung binasa ko yung chapter 1 sa Genesis, the earth was without form, void, and full of darkness. So sa unang araw, ano ang ginawa ng Panginoon? Kasi nga walang form, walang void, ang sabi doon, mga kapatid, at full of darkness.
No? Anong unang ginawa? Di ba light, the first day of the week? Light. No? Which is, yung darkness, sineperate siya because meron na siyang light. Oh, first day, ang ginawa ng Diyos, light, mga kapatid at mga kaibigan. So, napaka-meaningful po ng first day of the week, mga kapatid at mga kaibigan. Ano? That is also the resurrection of the Lord Jesus Christ, Matthew chapter 28, verse 1. At new creation theology. 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, go back to the creation, parang meron siyang talagang weight na talagang masasabi mo na magpapasalamat ka sa Diyos dahil nga yung first day na ginawa ng Diyos ay merong liwanag. Dahil nga full of darkness, no? Ang sanlibutan, full of darkness, void, and talagang walang forma, no? So ang unang ginawa ng Panginoon ay ang liwanag, mga kapatid at mga kaibigan. Like our lives, void, without form, and full of darkness before the Lord Jesus Christ came into our lives. Patay tayo sa kasalanan, mga kapatid at mga kaibigan. So, napaka-importante ang first day of the week para sa mga Kristiyano. Alright? Now, how about Paul's synagogue activity on Sabbath? Pastor, makikita natin, Pastor, sa Acts 13, 14, 42, 44, sa Acts 16:13, sa Acts 17:2, sa Acts 18:4, Paul is repeatedly seen in the synagogues, Pastor. Makikita mo si Pablo sa sinagoga tuwing Sabat. Oh, yan, Pastor, ano yun? Okay, now, ang tanong, the synagogue attendance, ano ba ang ibig sabihin ng synagogue attendance? Religious obligation or missionary opportunity? Oh. Nung pumunta si Pablo nitong mga chapters na ito na sinabi mo, ano bang makikita mo doon sa kanyang ginawa? Yung pagpunta niya doon, attendance niya doon sa synagogue. Ano yun? Religious obligation or missionary opportunity? Oh, missionary opportunity. Kasi gusto niyang mag-share ng kanyang pananampalataya kay Kristo. Oh. Ano yun, mga kapatid at mga kaibigan? Religious obligation? Kasi kapag sabihin mo na ginagawa pa rin ni Pablo yung kanyang pagpunta doon, yung pagpunta niya doon nung wala pa siyang Kristo, di religious obligation yun. Hindi siya nag-share kay Christ. Wala siyang talagang ang ginawa niya ay sa kapatiran niya na ma-strengthen sa pananampalataya nila sa Hudyo o sa bilang Pariseo. Oh, kung nakasanayan ang kanyang ginawa, no, religious obligation 'yun, di sana yun ang mababasa natin sa context sa Acts chapter 13, in-strengthen niya yung mga Pariseo doon na kanyang mga kasama na, magpatuloy tayo sa paggawa ng mga ganito, ha? Oh, gawin natin ito, pati itong Sabat, ha? Oh, ganun saan ang kanyang gagawin, mga kapatid. 'Di ba? Kung yun ang kanyang nakasanayang ginawa. Pero titingnan natin, mga kapatid, the synagogue attendance, mga kapatid, ang pagpapakita ba ni Pablo sa sinagoga tuwing Sabat, ibig sabihin ba noon, mga kapatid, ay religious obligation yun, mga kapatid, o missionary opportunity? Oh. Yan ang ating titingnan ngayon, mga kapatid. Missionary strategy versus religious obligation. Sa 1 Corinthians chapter 9 verse 20 to 21, ating makikita ang napakaklaro na sinabi ni Pablo, mga kapatid. Anong sabi niya? To the Jews, hindi SDA, ha? Kasi kung SDA ay hindi naman yan Jew, mga ano man yan, mga Gentiles man yan. Oh. To the Jews, not the SDA na Pilipino dito sa Pilipinas. Hindi yan sila mga Jew. I became a Jew to those under the law as under the law, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi ni Pablo,
Yan ang missionary strategy ni Pablo. Oh. Yan ang nasa puso ni Pablo. Sabi niya, to the Jews, I became a Jew. To those under the law, as under the law. That is a missionary strategy. Sige daw, punta ka daw ang Cotabato. Mag-missionary daw ka daw sa Cotabato. Tapos kumain ka ng baboy doon sa harapan ng wini-witnessan mo. Tapos, ano sasabihin mo mga kapatid? Ha? Kain ka ng baboy sa harapan ng wini-witnessan mong kapatid nating Muslim. Di ba? Maniwala ba sila sa inyo? Ay, hindi, kapatid. Ha? Oh. Yan ang missionary strategy, mga kapatid. Oh. Yan ang sinasabi ko, missionary strategy o religious obligation, mga kapatid at mga kaibigan. Estratehiya ng misyon, hindi obligasyon pang relihiyon. Alright? Now, mga kapatid, this is decisive, mga kapatid. Decisive ito, mga kapatid, kung ano pa talagang seryoso si Pablo sa desisyon na ito, mga kapatid. Talagang ito ay nagpapakita na si Pablo ay handang mag-adapt sa behavior ng mga Jew. Talagang pupunta ka doon sa sinagoga dahil nga decisive ka eh. To the Jews, I became a Jew. To those under the law, as under the law. Kaya pumupunta siya doon dahil may mission strategy siya, mga kapatid at mga kaibigan. Titingnan natin yan sa context mamaya kung totoo ba yung sinasabi ni Pastor. Number 2, he is not bound to religious obligation but strategic ang kanyang approach, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, dito tayo, mga kapatid, sa Acts 17:2. And the perfect tense issue, kasi baka may magpag-Greek dyan sa panig ng Sabbath keeper, no? Sabihin, Pastor, di ba ang tense dyan, Pastor, is perfect tense yan? Ito, mga kapatid at mga kaibigan. Tingnan natin. And Paul, as his manner was, katadeto ethos to Paulo, went in unto them, and 3 Sabbath days, reasoned with them out of the scriptures. So, itong ethos, Pastor, perfect tense. Okay, very good. Itong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi lang marunong tayong magbasa. Kasi alam ko marunong tayong magbasa dahil sa GPT at dahil sa AI, marunong tayong magbasa. Kung meron akong Greek Bible dito, ipabasa ko sa iyo, walang GPT, walang AI, marunong ka kaya? Yan ang tanong, mga kapatid at mga kaibigan. Makasulat ka kaya ng Greek? Yung handwritten. Kasi maraming marunong magbasa, maraming marunong magsulat. Pero ang tanong, alam mo ba yung tense? Ano ang ibig sabihin pag perfect tense? Anong ibig sabihin pag indicative? Anong ibig sabihin ng kapag ito ay passive or middle voice? Passive voice. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Mga kaibigan? O kapag perfect tense, ibig sabihin yun na yun, mga kapatid at mga kaibigan. Sabi, marami pa akong kakaining bigas nito, mga kapatid. Because hanggang ngayon, I still continue to study it, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, what does ethos mean? Number 1, Paul's missionary strategy was, yung manner was ba, no? As Paul, as his manner was, ano yun? Missional strategy was? Or Paul's religious obligation was? And Paul, as his religious obligation was, or as Paul, as his missional strategy was, went into them in 3 Sabbath days. Bakit 3 lang? 3 araw. Hindi lahat. Lahat ng Sabbath days. And then may reason pa
Anong Greek word ng reason? Simply exhorting? Simply encouraging? Malaman natin yan mamaya mga kapatid at mga kaibigan. Dito mga kapatid. Let's look at the contextual analysis of Acts chapter 17. Sa verse 2, ang sabi ni Pablo, no? Ang sabi niya dito, ang sabi pala dito ni Luke, and Paul as his manner was, went in unto them. And 3, bakit 3? Sabbath days reasoned dilaksato. The word dilaksato is not passive reflection. Yung bagang parang nag-meditate lang, parang punta tayo sa mga Sabbath gatherings, sa mga SDA. Reflection, preaching, mga kapatid at mga kaibigan andon. But it is an active public debate style teaching. That's the word reason. No? It's not a passive reflection, but active public debate style teaching. With them, out of the scriptures, mga kapatid at mga kaibigan. Anong klaseng religious obligation yan na ginagawa mo dati? Kung si Pablo ay isang Pariseo, ginagawa ba yan niya dati? As his manner was, kung yun ang pagkaintindi mo? Did Apostle Paul publicly debated sa kanila sa scripture as his manner was? Nung hindi pa siya naging Kristiyano, yun na yung ginagawa niya sa Sabat. Nakikipagdebate siya doon. Mali, patay na. Mga kapatid, number 3, verse 3. Sabi, opening and alleging that Christ must needs, parang missionary work ito mga kapatid. Gospel presentation. That Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Kung ikaw, religious obligation yun mga kapatid, na obeying there for obligation talaga, bakit pupunta ka doon at mag-cause ka ng pagkawatak-watak ng mga kapatid mong Pariseo? Kung ang purpose mo ay religious obligation. Pero kung ang purpose mo ay missionary strategy, missionary work, ay talagang i-preach mo si Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, by context analysis, hindi talaga siya pasok sa religious obligation. Missionary work talaga yan. Talaga yan? Missionary strategy. Yang manner was there na sinulat dyan mga kapatid. No? By contextual analysis. Verse 4, and some of them believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greeks, a great multitude. May Greeks ba, pumunta sa Sabat? Mga kapatid? And of the devout Greeks, a great multitude, and of the chief women, not a few. Now, verse 5, but the Jews which believed not, moved with envy, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, daming baser, and gathered a company and set all the city on uproar. Anong klaseng religious obligation yan? Yan bang religious obligation ni Pablo? Sa Sabat na watak-watak yung Sabat, mga kapatid, keepers? And assaulted the house of Jason and sought to bring them out of the temple. Na ngayon mga kapatid, tanong, is that a religious or missionary manner? Yung ginawa ni Pablo. Based on context, that is a missionary work. That is a missionary strategy. That is a missionary manner, kapatid, kaibigan.
Wag po nating kalimutan ang contextual. Kaya nga sabi ko, linguistic. Ano yung linguistic? It talks about Greek etymology, Greek grammar, Greek syntax, mga kapatid, at ayun yung contextual. Ito, contextual analysis. Immediate, then before ka pupunta doon sa malayo, dito ka muna sa immediate context. Anong magagawa ng remote context sa immediate context kung ang immediate context ay naka-establish na siya? Walang magagawa ang remote context, mga kapatid. Ang remote context, support yan sa immediate context. Ginagawa ng ito ng iba, ang remote yung nagiging superior kaysa sa immediate context. Ganun, kung magbasa ka ng letter, mga kapatid, magbasa ka ng letter, magbasa ka doon sa remote context. Kung anong ibig sabihin ng immediate dito, dito ka muna sa immediate context bago ka pupunta sa remote. Yung iba dyan, patalon-talon, talon na naman. Okay lang yung patalon-talon ka kung sa immediate hindi klaro yung question mo. Pero kung nasagot na sa immediate context yung tanong mo, yung remote context, magsusupport na lang yon sa immediate context, mga kapatid at mga kaibigan. Right? So kung titingnan natin ang contextual analysis ng Acts 17, wala talaga. No? Hindi talaga religious ang obligation ni Pablo yun. Kasi nga, anong nangyari? Public debate? Yun bang obligation ng isang Pariseo pagpunta niya doon sa Sabat? Sa synagogue to celebrate the Sabbath? Yun ang gagawin niya. To have an active public debate style teaching, mga kapatid. At mag-uproar ka doon, move ka doon ng envy. Mga kapatid, ano yung envy? Silos. No? Uproar. Mga kapatid at mga kaibigan. So, hindi pasok sa religious obligation ang ginawa ni Pablo. It's a missionary work dahil nga nagbago na yung buhay niya kay Kristo. New creation, new creature na siya in Christ. If any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Mga kapatid at mga kaibigan. Diba? So, yan. Punta tayo sa Experts Corner. Ang dami kong data binigay, data ng etymology, data ng Greek meaning, data ng context, at data ng expert. Kung tayo ay maghaharap, kung ikaw ay nakikinig ngayon at disagree ka sa aking sinasabi dito, mag-provide ka ng data na katulad ng sinabi ko. Mag-provide ka din ng evidence. At ito, expert corner, baka yung Greek scholar mo hindi expert, mahiya naman tayo, kapatid. Para bagang nagdala ka ng doktor na manggamot ng sakit, yung dinala mo pala kwak-kwak, no? Kwak-kwak na doktor, mas lalong lalala yung sakit. Ipunta tayo sa expert para malaman ko ano yung bukol mo, ano yung sakit mo. May mga gagawing mga examination. Sila yung expert doon, mga kapatid at mga kaibigan. So anong ibibigay mo sa akin ngayon? Kung disagree ka sa sinabi ko, anong data mo? Anong evidence mo? I stand with mine, you stand with yours. Ang tanong, paano natin makamtan kung sinong totoo sa atin kung wala kang data, wala kang linguistic, at saka contextual, at saka experts corner. Sino ba yung kinunan mo? Ako, si Daniel Wallace. I-search mo kung ano ang record ni Daniel Wallace sa Greek, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, letter A, typical perfect of tereo. Dapat sana hindi etos ang gagamitin. Dapat tereo. Kasi ang tereo, mga kapatid, to keep, to observe. Ang ginamit kasi doon, manner was, mga kapatid, etos. Etos Paulos, mga kapatid.
Oh, manner was, custom. It's not about tereo. Pag perfect tereo, ako maniwala ako na si Pablo ay talagang he keep and observe Sabbath because tereo ang pinaka typical na perfect tense na gamitin dapat. Oh, tereo. Kung tereo yon katulad sa Matthew chapter 28 verse 20, teaching them to observe. Yung word na observe, tereo yon sa Greek. Oh, kaya nga ang third commission, tereo means to guard, to keep whatsoever the Lord Jesus Christ teach. Kaya itong trabaho naming mga apologetic, this is the third commission. Ginagawa namin ang third commission pero minamasama ng iba. Bakit daw tayo nagdidebate? Gumagawa tayo sa third commission. Jesus said, teaching them to observe. That's the word tereo. Guard, keep whatsoever the Lord Jesus Christ has commanded. Mga kapatid at mga kaibigan. Ha? Oh, tereo dapat ang ginamit eh. Letter B, hypothetical phrase mga kapatid. If Luke wanted to show Paul as Sabbath keeper, he might write this mga kapatid. Teterekos to Sabaton. From the word mga kapatid yan na tereo. Teterekos to Sabaton. Dapat yun ang pagkabigkas ni Luke. Kung gusto ni Luke na emphasize na si Pablo ay Sabbath keeper, dapat tereo ang kanyang ginamit. Teterekos to Sabaton. Oh. Now, let's look at Old Testament Sabbath terminology. Alam nyo ba ang LXX? Ito yung Greek Septuagint. Oh, bakit LXX? Alam nyo ba bakit LXX? Dahil nga 70 to 72 Jewish scholars ay mag-translate sa Hebrew to Greek. Kaya nga tinawag yung LXX, no? 70 to 72 Jewish scholars ang dapat mag-translate, no? Sa Hebrew into Greek. Oh, ito yung dapat ang makita natin sa Greek Septuagint, mga kapatid. Common verbs. Tereo, to keep. Pholasso, to guard. Poeo, to do. Example yan mga kapatid, mga kaibigan, sa Exodus 31:16. Yan ang Greek Septuagint sa Exodus 31:16. Teresosin to Sabaton. Yan ang Greek Septuagint sa Exodus 31:36. Oh. Ang makita mo diyan tereo talaga, to keep, to guard. No? Teterosin to Sabaton. Oh, yan mga kapatid. Kung i-translate sa 70 to 72 Jewish scholars ang Hebrew, ang gagamitin nila mga kapatid at mga kaibigan ay tereo. To keep, to observe. Hindi etos yung ginamit kanina. Very weak perfect tense yun. Oh. It doesn't talk about religious obligation. Mga kapatid at mga kaibigan. Ito ang covenantal language. Ito ang obligation language, mga kapatid. Sana naintindihan ninyo. Di gamit lang kayo ng gamit ng Acts 17:2. Di wala naman kayong data eh. Wala kayong data. Kaya sabi ko kay Westlake, mag-provide ka ng pinakamagaling yung Greek scholar na makipag-usap sa akin sa Acts 17:2. Tingnan natin kung alam ba niya itong mga sinasabi ko. Yan mga kapatid. In other words, to make a conclusion mga kapatid, by linguistic and contextual study of Scripture, Apostle Paul is not a Sabbath keeper. Yung mga kapatid, mga kaibigan natin
na Sabbath keeper na sabihin nila ang first day of the week ay hindi daw ano yan, hindi daw hindi daw Sunday yan kasi nga ang kwan is ton sabaton pa rin, mea to sabaton, eh mali ka kasi wala kang pag-aaral sa etymology. So yun mga kapatid at mga kaibigan, sana na meron tayong napulot na aral ngayong gabi na sana ay hindi tayo magpaluko sa mga pagtuturo. Kung hindi tayo, wala tayong enough evidence data at saka yung expert na evidence natin dito o support, paano natin masasabi na tayo ay tama? Kaya nga sabi sa Ephesians 4:11, no? Napakaganda ng sinabi ng Panginoon doon. Anong sabi niya doon? He gave some prophets, evangelists, prophets, ano pang sinabi doon? Evangelists, pastors, and teachers. Anong Greek word ng teachers doon? Doctor, master. Anong master? Master of instruction. Doctor of instruction. Yung sinabi kasi doon mga kapatid sa Ephesians 4:11, 12, and 13, kasi ang salita na doctrine is didasko. Yung sa teacher is didaskalos. No, they have the same word. So master of doctrine, master of instruction, doctor of instruction. Sana maniwala tayo sa ibinigay ng Panginoon sa atin, no? I have known na sa Catholic, the doctor of the church is Saint Augustine, mga kapatid at mga kaibigan. Si Martin Luther, Augustinian monk yun. Iba ang Augustinian talaga. Parang alam ko ang Pope ngayon, Augustinian din ito. Ano talaga mga kapatid, iba talaga yung merong gift. Gift kasi yan kapatid eh. Gift kasi yan. Tsaka ang salita ng Diyos, ang dami mong pag-aralan yan kapatid. Merong tinatawag nating literary na mga forms, no? Hindi lang doon. Hindi lang linguistic at contextual, may mga literary forms pa, ang dami pa mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sana po ay nagkaroon tayo ng lesson ngayong gabi na si Apostle Paul is not a Sabbath keeper. No? Hindi yon religious obligation ang pagpunta niya, kundi missionary work. To the Jews, I became a Jew. Di ba? Sabi niya. Para I can win them to Christ. Kaya sabi niya, ako'y ganito, ganyan. A Jew, Benjamin, tribe of Benjamin, and so forth. Wala akong talagang ako'y isang pure na pariseo. Pero sabi niya mga kapatid, but all these things I count as dung. Dumi. Dumi lahat yun. So that I may win Christ. I may win Christ. Iba talaga kung si Kristo ay nasa puso natin. Kasi nga, hindi ang ating sarili ating itataas. Kung ano yung magagawa ng tao, magagawa mo, hindi. Kundi ano yung magagawa ng Diyos sa'yo at sa pamamagitan mo ay maraming magbago ang buhay. Alright? So sana po mga kapatid ay natuto tayo ngayong gabi sa malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Right, yun lang po at sana may mga katanungan kayo dyan at back to you, Rasha. Maraming salamat. Okay mga kapatid, quick question dito, Pastor. Shout muna sa ating nasa live kay Jenko. Dito din kay Dong Penrobia. Shout din sa naka-Japanese si Johanna Altea. Shout sa kanya. At dito kay Jeko, bro Rasha, sasagot ba siya ng tanong? Ito sa comment section. Question niya bro, tanong lang po. Pwede paki-explain yung Lucas 16:16? Salamat. Lucas 16. I-out ko man na to ha, bro. Sige lang. Bro. Asan ba yan, bro? Natago ko yun. Teka lang.
stop ko yung sharing bro. Yan ito. Sige, sige. Okay na bro, na-stop na? Mm. Na-stop na ba ang share? Yes, bro. Yes. Ano yun? Lucas Luke 16, verse 16. 16:16. The law and the prophets were until John. Since that time, the kingdom of God is preached, and every man presseth it into it. So, ano yung gusto niyang Paki-explain daw, sabi niya. I think sa Sabat, in connection to Sabat. Okay. I will explain that in kasi gusto ko talagang maibigay sa yung complete data nito, no. I will explain that sa comment section kung andun yun. Ibibigay ko ang data kasi kapag mag-ano tayo dito baka hindi kompleto. Okay. Ibigay ko lang ang data. Okay, question dito. When Paul said, I am Jew to the Jew, meaning he followed the Sabbath and all the laws? Question mark. I am what? I am a Jew to the Jew. Ibig sabihin, strategy na yon na kung kagaya ng mga kapatid nating Muslim, no? So, wag ka rin kumain ng baboy kung gusto mo silang iwin, no? At punta ka kung saan sila. So makikipag ka doon at i-present mo si Kristo. Missionary strategy yun mga kapatid. Yun yung sinabi ko kanina na hindi yun religious obligation kundi missionary strategy. Makita naman natin sa context. Nag-preach si Pablo kay Christ doon, no? So yun ang explanation natin doon. Okay, Missionary strategy. Okay. Question dito. Okay. Question dito, kung wala na ang Sabat sa 10C, wala na din ba ang utos na pagsamba sa Diyos sa 10C? No. Ito yung problema natin kapatid, kapag Sabbath keeper ka, sasabihin natin na okay, we will not follow the law for salvation, pero sa Sabbath follow pa rin tayo. Okay? Pero kung baliktarin naman natin, kami ayaw namin sa Sabbath, pero follow kami doon sa ibang commandments. Parang baliktad din ang pag-iisip, so baliktarin mo na lang para malaman mo na bias ang pagtuturo na ganon, kasi ang gusto lang ninyo ang Sabbath, no? And then pagkaligtasan, okay, hindi tayo sa works, wala tayo sa works, hindi tayo masave. Ganon yung mga Sabbath keeper, na hindi tayo sa works, by grace tayo, pero pagdating sa langit ay maimperno ka dahil sa Sabbath. Parang maimperno ka dahil lang sa grammar, parang ganon. Parang ang pangit, So it's a one side kind of strategy na ganun mga kapatid, na ang Sabbath. I-obey natin yan mga kapatid, mga kaibigan. Wala kaming problema. Kung magsamba kami sa Sabado, wala kaming problema. Ang problema lang talaga kung kayo magsamba sa linggo. Kami kahit anong araw magsamba, pwede kami. At hindi namin sasabihin na kayo nagsamba ng Saturday, satanas kayo. Hindi namin sasabihin yun. Kasi nga kahit anong araw, pwede kaming magsamba. Kahit ilipat namin yung pagsamba namin sa Sabado, may mga times nga na Saturday kami nagsamba. Ang problema lang sa inyo, sa mga SDA, talagang sinasabi ninyo na si Satanas ang nagsamba ng linggo. Yun ang problema ninyo. Yun ang problema talaga. Wala kaming problema, no? Kayo lang talaga dyan kasi imbento ng inyong propeta. So hindi kami ganun. Kahit anong araw, tutuparin namin yan. So tutuparin namin yan, walang problema. Pero wag nyo kaming sabihin na ayong Sunday, lipat na kayo sa Saturday. Kasi Satanas yung Sunday. Mali yun. Okay, gusto ko lang mag-follow up dun sa sinabi mo, bro. Sa dami kasi ng debate dito sa Sabbath, marami na din akong narinig na katwiran patungkol dyan. At isa dyan is, pagdating sa worship, pwede naman daw na mag-worship in any day.
However, iba daw tong Sabat na ito as a rest na talagang hindi ka magtatrabaho, hindi ka magluluto, hindi ka yung ginagawa sa Sabat according to the yung Brad, sa Jew. oh, So oh. yun yung ganun bro, yung Oo, kahit sila Brad, nagkagulo-gulo yan sila Brad, na may strict talaga na hindi pupunta sa isang kanto, doon lang talaga sa bahay, yung strict ba. mm, May mga reform naman na okay lang magtrabaho, okay lang kumain, o bilang ko lang magluto. O, pati sila mga SD nagkagulo-gulo sa prinsipyo na yan. Oh. So ibig sabihin, sila muna magdebate diyan kung okay na sila diyan kasi may kung istrikto talaga ang Sabat bawal kasi maglakad kahit isang lang corner no? Yung talagang istrikto. Pero sabi nila nasa kay Christ na tayo, so pwede na 'yon, anon. So merong pagbabago. Pagbago-bago mga mm, kapatid, okay. A question dito bro, there remains then a Sabbath rest for the people of God sa Hebrew. Meaning, meron pa talagang Sabbath sa Christian? Alam niyo mga kapatid, yung Sabat diyan, dinidebate na naman nila another na naman yan, linguistic and contextual loophole na naman yan mga kapatid, kasi para sa atin yung rest diyan si Jesus Christ, no? I will give you rest. So come unto me all you who are heavy laden and I will give you rest. Si Jesus Christ ang ating rest, no? Hindi ang day, kundi ang person. So yun ang ating palaging sinasabi, pero ayaw din nila kasi nga nakalagay sa utak nila ang araw. Araw, hindi lang person, kundi araw. So medyo ang problema na naman diyan kapatid, no? Brother Rasya, ay linguistic and contextual interpretation. Kagaya ng sinabi ko. So just provide a data, a linguistic and interpretation na contextual interpretation na kagaya ng ginawa ko at maniwala ako sa inyo. Okay, siguro ito yung last question. Nag-observe po ba si Jesus ng Sabat? At kung yes, bakit ayaw nyo po sa Sabat na ginawa ni Kristo? Simple lang talaga mga kapatid, dahil nga Pharisee, Jewish tribe si Jesus at si Paul, talagang nag-observe sila sa Sabat, no, kapatid, no. Pero not as a religious obligation, no, na sinabi ko. Missionary work nga, missionary strategy. Pero bakit nga si Kristo yung may Saturday na bawal ang ganitong gawin, nagalit nga yung Hudyo, bakit ganon? Bakit ganito, di ba? So kung titingnan nyo kapatid at mga kaibigan, normal yun. Kung gusto kong mag-win soul, kung gusto kong ang audience ko ay ito ang target ko, kasi ang pagpunta ni Kristo dito, ang target niya, of course, Jew. Talagang saan ka pupunta? Walang tao kung Sunday, di ba? First day of the week, sixth day of the week. Talagang punta ka doon sa kanilang observance at talagang o-observe sila because Jew sila. Pero if you try to look at Apostle Paul, alam natin by contextual, linguistic interpretation, mali yung pagkaintindi nila sa Sabbath. Okay, final conclusion bro. Okay, salamat sa inyong lahat at sana po patuloy tayong mag-aral. Kagaya ng sinabi ko, provide a data, linguistic, contextual interpretation, at saka yung expertise, no? Yung hindi bias na expert na talagang makita natin na for all. So, sana patuloy tayong maniwala sa mga pastors, teachers, or ibang magtuturo dyan mga kapatid na talagang merong masasabi natin na may credential sila na magsasabi kung ano ang lingwahe. So salamat at kay Brother Rasya at sa lahat ng mga nakinig ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all. To God be all the glory. Okay mga kapatid, so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor Medal mga kapatid. Kung gusto nyo na abangan yung podcast ni Pastor Medal every Sunday yan 7 p.m. dito lang sa Rasya TV mga kapatid. Pwede kayong magtanong dyan sa mga hindi ko nabasa, so sisikapin ni Pastor Medal na sagutin pa ang inyong mga tanong. At syempre mga kapatid,
doon sa ating YouTube channel, lahat ng podcast ni Pastor Medal sa akin ay naka-upload doon. So, pwede nyong balik-balikan yon. Pwede kasi sa Facebook na didelete yan. So, please mga kapatid, puntahan nyo din yun. Russia Debates TV yan. So, search nyo lang Pastor Medal at lalabas na yung mga podcast niya. So, maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out.